La, bobo. Needless hindi ako natamaan. Asar ni Laura sa kalaban bago kunin ang kanyang paboritong katana. Buisit kang babae ka? Galit na sigaw ng lalaki. Pinasok niya ang illegal na karate studio. Oo, alam niya na dapat ang isang assassin na gaya niya ay tahimik na gumagalaw. Ngunit nag-e-enjoy kasi siya kapag naaasar sa kanya ang kabilang panig. Pagod ka na ba? Tumawa pa siya sa ilalim na telang suot na nakabalot sa mukha niya. Ang kanyang damit ay purong itim na hapit sa katawan niya para makahalo agad siya sa dilim kapag tatakas na. You will regret entering here. Mas na-excite si Laura. Ito ang gusto niya, ang pinagbabantaan siya. Tumalon siya at mas mabilis pa sa patak ng ulan na nailapat niya ang dulo ng katana niya sa lalaki. Get her for me. Alive. Naging alerto si Laura sa narinig na boses. Paniguradong siya ang tinutukoy nito. Sinipa niya ang lalaki na nahiwas sa leeg at mabilis tumakbo palabas at humalo sa mga anino ng gusali. Mabilis siyang tumakbo. Alam niya sa sarili na hindi dapat siya mahuli ng mga ito ng buhay siya. Mas nanaisin niya pang kitilin ng sariling buhay kaysa magamit ng ibang tao. Putakti talaga. Reklamo niya dahil dumadami ang humahabol sa kanya. Kahit pa hindi na nga siya halos makita. What the? May humila sa kanya na kung sino at mabilis na tinakpan ng kanyang bibig. Shh! You're safe with us. Nangunot ang kanyang noo dahil sa sinabi nito. Anong us? Na pinagsasabi nito? Ayoko, Dad. May penalidad sa tono ni Samuel bago muling ilapag ang folder sa table ng ama. Hindi kita tinatanong kung gusto mo, Samuel Peralta. May diin na salita ng kanyang ama. Pareho silang ayaw magpatinag. Ayaw magpatalo ng kahit sino. I order you to do this mission. Napahila mo si Samuel sa muka at nanimbang ng tingin sa ama. Paano nga ba niya magagamit ang kataasan ng posisyon niya sa SAF? Sa sariling ama na walang iba kundi ang isa lang namang si Manuel Peralta. I'll tell Mom. Go, child. Tell your mom. Or even to your Auntie Miana. Don't tell me na babahag ang buntot mo para protektahan ng isang babae. Nakapaskil ang isi sa mukha ng ama. Alam na alam talaga nito kung paano siya mapapapayag. Mabilis niyang kinuha ang folder na ibinaba niya kanina at muling binasa ito. Laura Suarez, 24? Napataas ang kilay nito dahil nabasa niya ang mga nakalagay sa papel. Ano ba ang babaeng ito? Anak ng presidente? O anak mayaman kaya kailangan ng proteksyon? Just read her information. Don't look at me like that. Masungit na usal ng ama bago itungo ang atensyon sa mga papeles. Fine. You'll give me some bonus after this, Dad. Ngumisilang ang ama at maliit na tango ang ibinigay sa kanya. Nasa headquarters siya. You should pick her. Agad na nangunot ang noon ni Samuel at nagtatanong na tiningnan ng ama. Pick her up? What do you mean by that? What? Are you a newborn baby? Wala ka bang sense of thinking? Paano mo siya mapoprotektahan kung magkahiwalay kayo? Laglag ang panga ni Samuel at hindi makapaniwala sa sinabi ng ama. So, kung ang presidente ng Pilipinas ang poproteksyonan niya, ay dadalhin niya rin to kahit saan siya magpunta? Where do you want her to stay? Here or to your home? Mas lalo siyang nagulat sa kanyang ama. SAF, highest official siya. At ngayon, ay para na lang siyang utusan ng kanyang ama. Wala talaga siyang magagawa kapag ito na nagsalita. You better pay me hard for this, Dad. Or, I'll tell Mom about your new gun collection from the basement. Ngumisilang ang ama at hindi na siya pinansin.
Naiinis naman niyang kinuha ang folder at lumabas ng opisina ng ama. Pagbaba niya, ay nakita niya doon agad ang mga kapatid at mga pinsan niya. "Hi kuya!" Lumapit siya sa mga ito at mabilis na umupo sa couch. "Hey guys, what's up?" Lumipat ang tingin sa kapatid niyang si Cecilia sa hawak niyang folder. "What's that kuya? Another mission?" Tanong ni Cecilia at napalingon naman sa kanila ang dalawa nilang pinsan habang umunguya ng popcorn. Yep. I supposed to pick her up. Wanna come?" Agad na tumango si Cody, ang kakambal ni Cecilia. Tiningnan naman niya si Nadia at Nixon na nakatayo habang hawak ang kanika nilang popcorn. "But we have training later. I don't want to miss that." Ani Cecilia na dahilan ng biglang pag-upo ni Nadia at Nixon. Natawa naman siya at napailing. "Next time na lang po." Nagkibit balikat siya at tumayo. Naglakad siya palayo sa mga ito. Bago pa muling magsalita ang mga ito, ay mabilis niyang hinugot ang dalawang dagger na nasa likod ng blazer niya at patalikod na inihagis ito. "Better luck next time kuya." Mapang-asar na sambit ng pinsan niya. Napangisi si Samuel nang makita niya na nasalo ni Nadia at Cody ang dagger na dapat ay kay Cecilia. "Nice one Nadia, see you." Kinindatan niya ang kapatid na si Cody nang ang pinsan na lang ang pinuri niya. Malawak nang umiti ang mga pinsan niya kaya naman tuluyan na siya nagpaalam sa mga ito. Inipon ni Samuel ang hangin sa dibdib at pinakawalan yon bago pumasok sa headquarter ng ama. "Good morning sir." Bati ng ilang tauhan na nandoon. Tumango lang siya sa mga ito bago nagpatuloy sa paglalakad. Humugot pa siyang muli ng buntong hininga bago pihitin ang siradura. Doon ay sumalubong sa mga mata niya ang isang babae na busy sa mga nakalatag na pagkain sa lamesa. Mabilis na napataas ang kilay niya. "Laura Suarez?" Humarap ito sa kanya. Saglit pa siyang natigilan nang makuha ng mga mata nitong kulay almond ang atensyon niya. "I'm Laura?" Tiningnan niya ito habang patuloy nang umunguya. "I am here to pick you up." Ito naman ang nagtaas ng kilay sa kanya. Aaminin niya, may itsura ito. Hindi lang basta may itsura. Maganda ito. Ang makakapal na kilay at pilik mata ay nagpa-highlight sa maganda nitong mga mata. "Sino ka?" Ang sabi ni Mr. Peralta, wag akong sasama kung kani-kanino. Wala na ba iba makakapasok dito kung hindi ang mga may impluwensya lang sa ahensya? Hindi mo ba nakikita ang resemblance? "I'm Samuel Peralta, Manuel Peralta's son." Lumapit siya sa banda nito at hinawakan ng hindi kalakihan na maleta. "I have things to do. Let's go." Lo, pogi sana kasang sungit. Nangunot ang noo niya at masama itong tiningnan. "I heard you. Hindi ako bingi." Ginaya siya nito at umirap. Napailing na lang si Samuel. Panigurado, sakit naman sa ulo ito. "How old are you?" Hindi ito pinansin ni Samuel at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kotse niya. Binuksan niya ang pinto para dito at marahan itong tinulak papasok. "Aray? Loh, arte. Ang hina lang nun. Tumigil ka nga dyan. Ilalagay ko tong maleta mo sa likod." Narinig niya ang paghigikik nito. Napailing na lang siya bago tuluyang ilagay ang maleta nito sa compartment ng sasakyan niya. "Saan tayo?" Tanong agad nito pagkapasok niya sa kotse. "Magre-report muna kay Mr. Peralta bago." "Mister? Akala ko ba daddy mo yun?" "For formality. Hindi ka marunong makahalata?" Tumawa ito na para bang may joke sa sinabi niya at malakas pa siyang hinampas sa braso. "Ang funny mo pala, no?" Hindi pa rin ito tumigil sa kakatawa. Napairap na lang siya sa hangin at sinulya pa ng seatbelt nito na hindi maayos ang pagkakalagay. "Stop laughing." Hinarap niya ito at hinawakan ang seatbelt nito na naging dahilan ng pagtigil nito sa pagtawa. Tawa ng tawa, hindi inaayos ang seatbelt. "My mission is to protect you, Miss Suarez. Please cooperate."
Okay, chill now, Mr. Peralta. Ngumisi ito sa kanya bago umayos na ng upo. Well, she's kinda pretty. Rinig niyang usal ng isang babae ngunit masyadong inaantok si Laura para imulat ang mga mata. She's sleeping, guys. Let's go back inside. Mariing-ani naman ang boses ng isa pang babae. Ang KJ talaga nitong si Cecilia. We're not doing any illegal. Relax, sis. Sagot naman ng isang lalaki. Ewan ko sa'yo, Cody. Nadia, Nixon, let's go inside. Yes, Ate Celia. Sagot ng ilang boses. Doon ay tuluyan ngunit dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata. What's going on, guys? Boses ng masungit na si Samuel ang sunod niyang nabosesan. Nothing, kuya. How's your meeting with Dad? Good. By the way, wanna come? I'll go to my villa. Anyaya nito at sunod na lang ay narinig niya ang pagbukas at pagsara ng kotse bago muling mahulog sa pagkakatulog. Halos mahulog ang panga ni Laura sa lawak ng villa ni Samuel. Kagigising niya lang at saktong tumigil ang sasakyang sa parking nito. Wow, ang ganda dito! Naiusal niya sa pagkamangha. You're safe here, ate. Humarap siya sa babaeng lumapit sa kanya. Maganda ito at kahawig ni Samuel. Laura. Sagot niya dito at ngumiti. You can call me Laura or Ate Laura, whatever you like. Ate Laura. Okay, I'll call you like that. And don't worry, since Kuya Samuel is here, you're always safe. Kumindat pa ito sa kanya bago ilahad ang kamay sa harap niya. I'm Cecilia. That's Cody, my twin brother. Tinuro nito ang lalaking mabilis na hinatak ang dalawa pang kasama at mabilis na sinipa na naiwasan naman ng babae. Mga pinsan ko naman yon, si Nadia at Nixon. What are they doing? Ngumiti lang ito sa kanya at marahang hinawakan ng kamay niya. Don't mind them. Nagpa-practice lang sila kung paano maging baliw. Tara na sa loob, ate. Kung na-amaze siya kanina sa labas, ay mas lalo na nang pumasok siya sa loob. Napaka-modern ng lahat. Mga gamit, tsaka mga vase na naroon. Halatang magaganda at halatang mamahalin. Doon niya rin natagpuan si Samuel na lumabas mula sa isang pinto. Dito ang magiging kwarto mo. I'll prepare food for everyone. Itinuro nito ang kwartong pinaglabasan nito bago nagtungo sa kitchen counter. Egg sandwich, kuya. Thank you. Nang maupo sila sa sofa, ay doon niya lang napagmasdan ng babae. Siguro ay mas bata ito sa kanya ng ilang taon. Maganda ito at mukhang mayaman talaga. Ganyan ba palagi ang kuya mo? Masungit? Humagikik ito sa kanya bago ito sumulyap sa kapatid. Yeah, but don't worry. He's kind and a little bit strict. Ngumiti naman si Laura sa sinabi ng kapatid nito. Yes, please. Just send it to my emails. Thank you. Napabuntong hininga si Samuel. Hindi niya alam kung paano niya aayusin ang schedule niya. Kuya, we'll go first na. See you when we see you. Pagpapaalam sa kanya ni Cecilia nang pumasok ito sa opisina niya. Tumayo naman siya at lumapit dito para akbayan ito. Okay, thanks for today. Sabay sila ng kapatid na lumabas sa opisina at pinuntahan ang mga kasamahan niya. Na busy sa pakikipagkwentuhan kay Laura. We'll get going na, Ate Laura. Nice meeting you po. Tumayo na sa papag ang mga pinsan at kapatid niya at inalalayan si Laura na tumayo. Thank you. Natuwa ako sa mga chika niyo sa susunod ulit. Inihatid nilang dalawa ang mga ito hanggang sa makasakay ang mga ito sa sariling sasakyan. Bye guys, take care. They're awesome. Naikomento ni Laura habang tinatanaw ang kotse ng mga ito papalayo. They are my favorite people. Tuluyan ang nawala sa paningin nila ang sasakyan. Let's go inside, you should rest. Inabala ni Samuel ang sarili sa pagbabasa ng mga papeles nang hindi siya makatulog ng gabing yon.
Pinag-aralan niya ang bawat loophole sa bawat kasong nakakalagpas sa mata ng pulisya. What are you doing? Nilingon niya si Laura na naaantok pa ang mga mata at nakabalot ng kumot na naglalakad papunta sa kanya. Working. Humikab ito at tumingin sa wall clock. At this hour? I'm working anytime. You, why are you up? Tanong niya dito bago ibalik ang mga mata sa papeles. Magulo ang buhok nito at namumungay ang mga mata. Maganda pa rin kahit hindi nakaayos. Namamahay, I guess. Kinuha niya ang unan sa kabilang couch at inilagay niya yon sa may tabi niya. Sleep here. Marahan itong tumango at humiga sa inuupuan niyang couch. Masasanay ka rin. Don't worry. If you're safe, I'll let you go. Tumango lang ito at hindi na nagsalita kaya hinayaan na lang muna niya. Can I go to the mall? Nangungunot na ang noo ni Samuel. Sa loob ng isang linggo ay puro mall na lang ang sinasabi nito. Miss Suarez, para ipaalala ko sa'yo, binabantayan lang kita pero hindi mo ako security guard na pinapasahod para kung saan-saan tayo pumunta. Diretso ang sagot niya dito na ikinairap nito sa kanya. Pero kailangan kong bumili ng mga needs ko. Reklamo naman ito. You had your luggage. Ano na lang mga laman ng mga yon? At hahanap ka ba ng ibang kailangan mo? It's only my underwears. I can't always wear your clothes, Mr. Peralta. Pinasadahan niya ito ng tingin at ngumisi. Suot nito ang polo shirt niya na parang bestida na nito sa laki. My clothes are perfectly fit on you. Simpleng sagot niya dito at umiwas ng tingin para ilabas ang ngiti. They're not. Let's go to the mall, please. Ngumuso pa ito habang pinipilit siya. Fine, pero mabilis lang. Marami pa akong gagawin. Kuminang ang mga mata nito at malawak na ngumiti. Thank you, promise, mabilis lang. At yun na ata ang pinakamalaking kasinungalingan na narinig ni Samuel sa tanang buhay niya. Magtatatlong oras na sila sa mall at 2 piraso pa lang ang damit na napipili ni Laura. Wala ka pa bang napipili? Malapit na mag-alas 6. Aniya rito habang nakaupo at tinitingnan ng abalang si Laura na nagtitingin ng mga damit. Wait lang, malapit na. Napairap na lang sa hangin si Samuel at inilibot na lang ang paningin. Nangunot ang noo niya nang mapansin na isang lalaki na nakasuot ng shade at nakatingin sa pwesto ni Laura. Hurry, Laura. Tumayo siya at ibinigay sa sales lady ang black card niya. Pack everything. We need to leave now. Tumango ito at tinulungan na ito ng ibang sales lady. Kinampante niya ang sarili para hindi makahalata kung sino mang nakatingin sa kanila. Act natural. Someone's watching us. Naramdaman niya ang pagkatigil nito. Ngunit kagaya ng utos niya, ay hindi ito nagpahalata. I'll take this too. Pahabol pa nito bago kumapit sa braso ng dalaga. Nagulat man, ay hindi na siya nag-react pa. Kinuha niya ang mga paper bag habang nakaangklang kamay ni Laura sa braso niya. Thank you, ma'am, sir. Tumango lang sila at normal na lumabas sa store. Nakikilala mo ba ang lalaking yun? Pasimpleng tanong niya nang maramdaman na nakasunod pa rin ito sa kanila. Hindi ko pa siya nakikita sa tanang buhay ko. Inilipat ni Samuel ang lahat ng paper bag sa kabilang kamay niya at itinaas ang isa niyang kamay para ilagay sa balikat nito. Hindi pwedeng mawala ka sa paningin ko kahit saglit. Your safety is my priority. Malamig na usal niya hanggang sa makarating na sila sa parking lot ng mall. Doon ay mas naramdaman niya ang pagdami ng presensya. They're here. Ngumisi si Samuel at marahang inilapit pa si Laura sa kanya. I am here too. Don't worry. Ilang saglit pa ay naglabasan ng mga lalaking nakaitim at nakamaskara. Napansin niya agad na walang hawak na baril ang mga ito. They want you alive? Why? Nakulangan ata ang ama niya ng impormasyon na naibigay sa kanya. Huh? Hindi niya na ito nasagot nang may mabilis na sumugod sa kanila. Mabilis niyang kinulong sa bisig niya si Laura at ginamit ito para masipa ang sumugod. Nang sunod-sunod na sumugod ang mga ito,
ay maingat niyang inilapag ang mga paper bag sa semento para hindi ito mayupi. Iniwas niya si Laura nang may magtangkang humawak nito. Bumuelo siya at buong lakas na inihagis sa ere ang dalaga bago saluhin ito. "Gago ka!" Reklamo nito nang masalunya ito. Ngumisilang siya at binigyan ng sipa ang isang lalaki. "Baka makita nila yung underwear ko!" Sigaw nito. Kalong niya ito at ang tanging suot lang nito ay ang kanyang long sleeve na polo. "You did not wear my boxer?" Nangunot ang noo nito bago bigyan ng malakas na sipa ang lalaki na nagmula sa likod. "That's yours!" Ngumisi siya bago umikot at nagbigay ng sipa sa ilang susunod. "I guess you bought some shorts?" "Yeah, few." "Next time na lang ulit, nagmamadali tayo eh." Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito at natawa na lang habang umaatake sa mga kalaban. "Nagmamadali pa tayo sa lagi na yun?" Umirap ito sa kanya bago ituro ang lalaking may hawak na tubo. "Watch out!" Sabay tumama ang paa nito sa mukha ng lalaki, kaya naman natumba ito agad. "Kuya?" Agad na napalingon siya sa pinagmula ng pamilyar na boses. "Celia, don't!" Bago pa niya ito balaan ay pumaskil na ang malawak ng ngisi nito at kinuha ang 2 dagger na nakasabit sa hita. Patakbo itong umatake na sinabayan nila. "What the hell are you doing here?" Gusto niyang pagsabihan ng kapatid ngunit mukhang nag-i-enjoy na ito. "I'm not alone, kuya." Bago pa man siya makapagtanong, ay mabilis na niyang narinig ang malakas na sigaw ng mga pamilyar na boses. "Stay here, sa likod lang kita." Ibinaba niya si Laura at ipinwesto ito sa likod niya. "Oh, okay." "Wow, this will be fun." Pilyong sambit ni Cody bago paglaruan ng daggers sa mga kamay nito. Napasapo na lang siya sa noo. Sino nga ba naman ang mga ngailangan ng backup kung nandito na mga kapatid at pinsan niya? "I'll just watch here, I guess." Baliwalang saad ni Nixon at pumwesto sa isang itim na kotse. "You better watch your ate Laura." Kumindat lang sa kanya si Nixon at tumango. Pinalibutan nilang 4 si Laura habang umaatake sa mga kalaban. "Nice! I'll take video so I can send this to mommy." Pabiro pang sambit ni Nixon na para bang nag-i-enjoy pa sa panonood. "I should be pretty and cool in that video." Tawa naman ni Celia bago ihagis ang isa nitong dagger sa lalaking papalapit sa likod ni Laura. "You're not even pretty." Patutsyada naman ni Cody sa hakambal bago suntukin ng lalaki sa baba. "Duh, you're my twin kaya, so that means you're not handsome din." Sa mansyon sila ni Manuel Peralta dumiretso. Pinagmamasdan lang ni Laura ang mga kapatid at pinsan na nasa likuran. Nagbubulungan pa ang mga ito at parang may sariling mga mundo. "Mom!" Napatingin siya sa tinawag ng mga ito. Halos mahulog ang panga niya. Kaya pala napakaganda ni Cecilia dahil napakaganda din ng ina ng mga ito. Nakalugay ang itim at maganda nitong buhok. Matangkad dito at maganda ang katawan. Para itong reyna sa sariling kaharian. "Where have you been, guys? Miana's been looking for you." Maging ang boses nito ay nakaka-tense. Maganda ang kanyang ina dahil half-British ito. Ngunit kakaiba ang kagandahan ng ina ni Samuel. Ito ang sumunod na maganda sa kanyang ina. "May bisita kayo?" Sabay-sabay na tumingin ang mga ito sa kanya. Na-pressure tuloy siya dahil ngayon ay nasa poder siya ng makapangyarihang pamilya nito. "She's my client, mom." Pumaskil ang ngisi sa labi nito at tumangutango. "Ah, siya ba ang sinasabi ng daddy mo?" Napaka-majestic nitong magsalita. No wonder, kaya napaka-good looking ng mga anak nito at palaging formal ang pag-uusap. "Yes po, ma'am. By the way, where's dad?" Ngumiti ito na talaga namang nagpa-starstruck sa kanya. Ang ganda talaga ng mommy ng mga ito. "Nasa garden. Nandun din ang auntie nyo." "Iha, let's go?" Ngumiti ito sa kanya kaya naman naramdaman niya agad ang pagkabog ng puso niya.
Minsan lang siyang maka-appreciate ng itsura. At ang ina ng mga ito na nasa harap niya ay talaga namang kakaiba. Sige po. Nauutal pang sabi niya. Tinanguan siya nito, mabilis naman siyang lumapit kay Cecilia, kaya hinawakan siya nito sa kamay. You look nervous, ate. Don't worry, my mom is great. Hindi siya nangangagat. Tumawa pa ito habang pinapakalma siya. Ganun lang talaga siya, Laura. Don't be afraid. She's just a badass sometimes. Kumendat na naman sa kanya si Samuel kaya napairap siya. Ngunit napangiti rin. Pagkarating nila sa garden ay mas lalo lang nahulog ang panga niya sa nakita. Auntie, you're here pala talaga. Akala ko nagbibiro lang si mommy. Pinikit pa niya ang mga mata at muling iminulat para makita ang babaeng nasa harap nila. Ang ganda. Napakaganda ng lahi ng mga ito. Oh, Laura Suarez is also here. Napatingin naman siya sa pinagmulan ng pamilyar na boses. Natigil siya saglit bago yumuko ng bahagya para bumati dito. Oo, kilala niya si Manuel Peralta. Ito at ang mga kasamahan nito ang kumuha at nagligtas sa kanya ng gabing yon nang tumataka siya sa mga taong gustong kumuha sa kanya. Ito ang nag-alok sa kanya ng proteksyon at napagkasunduan nilang pareho na walang ilalabas tungkol sa tunay niyang katauhan. Of course, Dad. I'm here. So she's here too. Masungit na sagot ni Samuel bago lumapit sa auntie nito. Sus, napakasungit naman itong pamangkin ko. Napakalambing ng boses nito at parang hiniheli siya. Mom, look. I took videos earlier. Bida ni Nixon at inilabas ng cellphone at tumakbo papalapit sa ina. Those guys look serious. What do they want from you? Seryoso siyang tiningnan ng ina nila Nixon at sumulyap naman siya kay Mr. Peralta na ngayon ay nakangisi na dito. Hindi ko po alam. Pagsisinungaling niya. Hindi na dapat pang malaman ng mga ito ang lahat. Ayos na si Mr. Peralta ang makaalam. I'm Mayana, these are my kids. Ngumiti naman sa kanya si Nadia at Nixon nang initian niya pabalik. Nice to meet you po. We should eat. Baka lumamig na ang pagkain. Kinukusot pa ni Laura ang mga mata habang humihikab nang lumabas siya sa kanyang kwarto. What are you doing? Tanong niya kay Samuel nang makita itong topless at basang-basa ng pawis. Exercising, di ba halata? Inismedan niya ito at nagtungo siya sa kitchen counter para kumuha ng tubig. I found out about the group that wanted to take you months ago. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kaba sa sinabi nito. Kung kaya nitong mahanap ang mga nagpapahanap sa kanya, malamang ay kaya nitong hubaran ng katotohanan sa pagkatao niya. Why? Anong why? Bakit mo sila hinahanap? At bakit mo kailangan malaman ng tungkol sa kanila? Hindi niya naiwasang mautal. Dahil kabadong-kabado na talaga siya. Your safety is in my hands, Miss Suarez. Hindi lang ako basta inutusan ng dad ko na bantayan ka. Opisyal din ako ng batas. Responsibilidad kong alamin ang tungkol sa mga bagay na kahinahinala. Uminom siya ng tubig at umiwas sa seryosong tingin ni Samuel. You look nervous? Are you hiding something? Mas lalo siyang kinabahan sa tanong nito. Anong klaseng tanong naman kasi yun? Hindi Masaya nga ako na nahanap mo na ang tungkol sa kanila. Tumingin ito sa kanya. Nagdududa ang bawat tingin. They are running a legal agency, the top wanted agency for the past years. What do they want from you? She was indeed needed. Siya lang ang nag-iisa at pinakamataas ang posisyon sa mundo ng assassin. Sanay siyang pumatay ngunit pawang mga wanted at hindi mahanap ng batas ang target niya. Gusto siyang kunin ng mga ito. At gusto siyang pilitin na kumitil ng mga inosente. Hindi niya gagamitin ang kakayahan niya para sa kasamaan. Ewan ko, hindi naman ako mayaman. Parents ko, oo. Sana, sila na lang ang kunin at hindi ako. Biro niya pa.
para matanggal ang kaba sa puso niya. Hindi naman nawala ang duda sa mga mata ni Samuel nang umiwas ito ng tingin sa kanya. Magsha-shower lang ako. Pagkatapos, tuturuan kita kung paano ng self-defense. Hindi na siya nakasagot dito ng tuluyan dahil tumalikod na ito at pumasok sa sarili nitong kwarto. Self-defense, ha? Napangisi siya at nag-isip ng mga kapalpakan na gagawin niya mamaya. Mabilis na natapos maligo si Samuel. Siya naman ay lumabas ng veranda para magpahangin. Masyado na rin siyang nasanay sa villa na to. Paniguradong pagkatapos nito ay ma-homesick siya. Laura, come here. Sumunod siya dito. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, ay nadapa na siya agad. Aray! Are you okay? Mabilis siyang dinaluhan ni Samuel at inalalayan sa siko. Ang lampa mo naman? Tumawa ito na agad niyang inirapan. Di ko kasalanan na tatanga-tangang pa ako, no? Katwiran niya at tumuwid na tumayo. Basic moves lang ituturo ko sa'yo para hindi ka na mahirapan. Itinago ni Laura ang balak ng ngiti. Kahit pa, triplehin ang basic moves na yon ay kayang-kaya niya yon. Okay. Nagsimula na itong turuan siya. At sa bawat moves na itinuturo nito, ay kung hindi siya dadaing ay nadadapa naman siya. Aray, ayoko na nga, nakakapagod. Pang-10 reklamo na niya ito ngayon. Hindi naman talaga siya napapagod. Gustong-gusto niya lang na nakikita ang naiiritang reaksyon ni Samuel. Last na, then pwede na mag-lunch. I'm doing this for you. Kaya umayos ka. Para itong mentor niya at ngayon ay pinapagalitan na siya nito. Ngumuso siya at tumango. Ipinwesto ang kamao at mga paa. Ganon din ang ginawa nito at seryoso sang tiningnan. Ikaw ang sumugod. Utos nito kaya naman tumango siya. Bumuelo siya ng mahinang suntok. Mabilis nakuha nito ang kamao niya na naging dahilan ng pag-ikot nila. Sinipa rin nito ang paa niya, kaya napaangat ang isa niyang paa sa hangin. At malapit na siyang matumba nang saluhin siya nito. Napakurap-kurap siya nang ma-realize na halos maglapit na ang mukha nito sa mukha niya. Wow! Nice view! Mabilis siyang inayos ng tayo ni Samuel nang sabay nilang marinig ang boses ni Cody. Nasa gate na ito kasama ang kakambal nito na si Cecilia na nakasandal sa gate at nakatingin lang sa kanila. Tumikim siya at inayos ang sarili. Hindi tuloy siya makatingin ng diretso kay Samuel. What's up, kuya? Masayang bati ni Cecilia na parang walang nakita. Nakapaskil naman ang nang-aasar ng ngiti ni Cody. Umirap siya at mabilis na pumasok sa loob. Nakakahiya. I'll cook, dyan lang muna kayo. Kunwari siyang abala sa panonood ng TV na kabubukas niya lang nang maupo ang kambal sa tabi niya. Gusto ipabigay sa ito ni Dad. Don't worry, hindi namin tiningnan. Iniabot sa kanya ni Cecilia ang isang brown envelope. Kinuha naman niya yon at binasa ang nasa labas. Laura Suarez. Yun lang ang nakalagay. What's that for? Nagkibit balikat si Laura kay Cody at binuksan ang envelope. Agad siyang kinabahan na makita ang laman nito. Litrato ito ng pamilya niya na nasa Canada. Mabilis niyang kinuha ang nakayuping puting papel at mahina itong binasa. They found out where your family lives. They'll find you soon, Laura. Don't leave my son's home. You'll be safe there. Napakurap-kurap siya para pigilan ang pagragasan ng kanyang emosyon. Sa ilang taon niyang pagiging assassin, ay naging maingat siya. Paano nalaman ng mga ito kung sino ang pamilya niya? What's that? Mabilis niya ibinalik sa envelope ang sulat at inipit ito sa likod niya. Wala. Nagdududa ang mga tingin ng mga ito sa kanya. Hindi kumbinsido sa sagot niya. Buong maghapon ayun ang nasa isip ni Laura. Hindi naman siya papayag na mapahamak ang pamilya niya. Ano ba ang dapat niyang gawin? What's bothering you? Tumabi sa kanya si Samuel. Naupo siya sa veranda at kanina pa nagpapakawala ng malalim na buntong hininga. Nothing. Cecilia told me that there's something that bothers you. Halata ka naman ng mga kapatid ko.
hanggang sa umalis sila. Ano ibinigay sa'yo ng tatay ko? Hindi niya alam kung sasabihin niya ba dito. Paano kapag nalaman nito na hindi talaga siya mahina? Sa halip ay mamamatay tao siya. Ano na lang magiging reaksyon nito? Hindi niya alam kung sasabihin niya. Hindi siya makapagdesisyon. Paano kapag sinabi niya ang tungkol sa pamilya niya? Tiyak na magtataka ito at iimbestigahan siya. I can't protect you if you keep secrets from me, Laura. Kaya naman niyang protektahan ang sarili niya. Kaso, hanggang kailan? The agency that you found out about. Seryosong tumingin sa kanya si Samuel. Hinihintay ang susunod niyang sasabihin. What about them? Parang kumalma ang puso niya sa lamlam ng boses si Samuel. They found my family in Canada. Nag-aalala ako. Nag-joke lang naman ako na dapat sila ang kunin at hindi ako. Ngumiti si Samuel sa kanya at maingat na hinawakan ang kamay niya. Pinapakalma siya nito. Shh! Don't worry too much. If my dad sent that paper, I'm sure he can take care of that. Your family will be safe. You don't have to worry about that. Lumapit ito sa kanya at tinapik ang balikat niya na naging dahilan para kumalma ang puso niya. My father is Manuel Peralta. No dirty things can pass in his fingers. We got you. Napapikit siya at marahang humilig sa balikat ni Samuel. Thank you. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Marahan siyang hinaplos nito, kaya gumaan ang pakiramdam niya. Until you're in my protection, no one can lay a finger on you. You're in my family's protection. We won't let anyone hurt you. Kaya pala matunog ang pangalan ng mga Peralta sa kahit saang sulok ng bansa dahil sa husay ng mga ito. Ang akala niya noon ay usap-usapan lang yun. Ngunit na makilala niya si Manuel Peralta, ay naliwanagan na siya. Nanatili sila sa ganung tagpo hanggang sa maramdaman niya ang pagbigat ng kanyang talukap. Thank you, Samuel. Sinanay niya ang sarili na maging malakas dahil ayaw ng pamilya niya sa kung ano man ang ginagawa niya. Tinalikuran niya ang marangyang buhay para makapagbigay ng hustisya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, naisip niya na buong buhay pala niya siya ang nagpoprotekta at walang pumuprotekta sa kanya. I'll protect you with my life, Laura. I didn't even realize that earlier. Antok na siya, kaya hindi naging malinaw sa pandinig niya ang sinabi nito. Hindi niya lubos akalain na pwede rin pala siyang maging mahina. Hindi niya naisip na balang araw may dadating sa buhay niya at aakuin ang responsibilidad niya na protektahan ang sarili niya. Sweet dreams, Laura. Naramdaman niya ang malambot na higaan, ngunit masyado siyang inaantok para ma-appreciate ito. Sam. So sorry ate kung urgent to ha. Kami na muna ang inutusan ni Dad. At kuya na sunduin ka dahil may emergency sila. Pagpapaliwanag ni Cecilia habang naglalakad sila papuntang kotse. Sa loob ay nandun si Nadia at Nixon na hinihintay sila at si Cody sa driver's seat. It's okay, I understand naman. Sabay na silang pumasok nito sa kotse kaya sinimulan na ni Cody ang paandarin nito. Hi Nix, hi Nadia. Ngumiti lang ang dalawa sa kanya bago muling bumalik sa pagbabasa. Hindi mo ako babatiin ate? Natawa siya at ginulo ang buhok ni Cody. Hi Cody. Natawa sila nang ngumuso ito at inirapan sila. Malayo na sila sa villa at tanging music lang sa kotse ang ingay. Kuya Cody, someone's following us. Agad siyang napatingin sa rearview mirror sa sinabi niyo ni Nadia. Totoo nga ang sinasabi nito. May 3 kotse ang nakasunod sa kanila. What the hell? Bumilis ang pagpapatakbo ni Cody kaya naman nag-isip si Laura. Tiyak na siya na naman ang pakay ng mga ito. We have guns under your seat ate. Nagulat siya sa sinabi niyo ni Cecilia. Hindi niya alam na maglalagay ng baril ang mga ito sa sasakyan.
Where's my favorite dagger? Tanong naman ni Nadia sa kapatid nitong si Nixon. Gulat siya ngunit piniling hindi mag-react. Ano pa nga ba ay kakagulat niya? Malamang, Peralta ang mga ito. Nasa bag. Nilagay dyan ni Mami kanina, nakita ko. Sagot naman ni Nixon sa normal na boses. Call Kuya Sam, Celia. Tumango naman si Cecilia. Siya naman ay kinuha ang 2 baril sa ilalim ng upuan at nilagyan yun ng bala. Do you know how to use that, ate? Ha? Napatingin siya kay Cody at sa mga baril. Alam niyang malalaman ng mga ito ang sikreto niya. Pero hindi niya naman hahayaang mapahamak ang mga ito dahil sa kanya kung kaya naman niya. Susubukan ko. Tumango sa kanya si Cody at mas binilisan itong pagmamaneho. Ngunit kahit gaano sila kabilis, ay naharang pa rin sila. Huwag na kayong lumabas. Ako na ang bahala. Nagtalo ang tingin ng mga ito at sabay-sabay na umiling. We have to protect you, ate. We can protect you. Umiling-iling siya. Ayaw niyang ipahamak ang mga ito. Wala na siyang nagawa nang bumaba ang mga ito sa kotse. Kaya naman niya, hindi ba? Kaya niyang lumaban kasama ang mga ito. Well, take you now, Laura Suarez. Hindi ka na makakatakas sa amin. Katulad ng nakaengkwentro nila sa parking lot, ay mga nakaitim ang mga ito at nakamaskara. We are still here. We won't let you. Duh! Sagot ni Cecilia na ikinangisi niya. It's now or never. Pinrotektahan siya ng mga ito. Kaya ngayon siya naman. Ikinasa niya ang mga baril at mabilis na umatake sa mga ito. Wala na siyang sinayang na sandali. Ramdam niya ang gulat sa mga kasamahan niya ngunit hindi na lang niya pinansin ang mga ito. At mas nag-focus sa mga kalaban. Tumalon siya sa ere at sinipa ang isang lalaki bago hampasin ito ng baril sa muka. Sa likod mo, ate! Mabilis siyang umikot sa sigaw ni Nadia. At mabilis na pinaputokan ng lalaki na bumulagta sa kalsada. Bumuelo siya at muling nagtapo ng malakas na sipa. You're not getting me alive, you assholes! Mas gugustuhin pa talaga niyang mamatay kaysa magamit ang mga kamay niya sa kasamaan. Sundalo sa Canada ang papa niya. At namatay sa ambush ang kapatid niyang lalaki. Nang magsimulang mamatay ang kapatid niya, ay pinangako niya na wala siyang hahayaan na may mawalan pa ng kapamilya. Naubusan ng bala ang isa niyang baril kaya naman binitiwan niya na ito. At purong suntok at sipa ang ginamit niya. Ouch! Mabilis niyang nilingon ang pinanggalingan ng daing. At nakita niya si Nadia na nakaluhod at may dugo sa hita. Fuck! Mabilis siyang lumapit dito at pinaputokan ng lalaking salarin. Cody, back me up! Tawag niya kay Cody habang inaalalayan si Nadia na tumayo. Tumango naman si Cody at lumapit sa kanila. You good? Ngumiti ito at tumango-tango. Daplis lang po. Kinuha niya ang dagger na hawak nito at ginamit niya para makakuha siya ng tela sa damit niya. Nixon, bantayan mo ang ate mo. Itinali niya ang tela sa hita nito. Kita niya ang pagpikit nito sa hapde, kaya naman mas nainis siya sa sarili. Copy, ate. I'll use your dagger. Ngumiti lang si Nadia at tumango sa kanya. My pleasure, ate. Inayos niya ang pagkakahawak sa dagger bago umatake muli sa mga kalaban. This time, mas gigil siya. Mas galit. You will pay for what you did. Nag-aalab ang galit niya sa kanyang kalamnan. Namimiss niya tuloy ang paborito niyang katana. Magaan ang bawat paggalaw niya at napakabilis. Wow! Gulat na gulat si Cody at Cecilia na pinapanood si Laura na graceful sa paggalaw nito habang nakikipaglaban. She's amazing. Hulog ang kanilang mga panga. Hindi makapaniwala na napakagaling pala nito talaga. Sa gitna ng pakikipaglaban ni Laura, ay dumating ang pamilyar na sasakyan sa kanya. May kasunod pa itong 2 kotse. Laura! Nilingon niya si Samuel. Bakas ang pag-aalala sa boses nito. Ngumiti naman siya dito. Mabilis nitong kinasa ang baril at mabilis na lumapit sa kanya. Are you okay? Nasaktan ka ba? Umiling siya
at sinulyapan si Nadia na ngayon ay karga na ng isang matikas na lalaki. Si Nadia may sugat. Tumingin ito sa tinitingnan niya at ngumiti. She'll be fine. Tito Nick will take care of her. Napahinga siya ng maluwag na makita na may ilang tauhan si Samuel na dumating at inatake ang mga kalaban. Go to Cecilia and Cody. We'll take care of this now. Sumunod siya agad dito nang mahimigan ng kaseryosohan sa boses nito. Sinalubong naman agad siya ni Cecilia. Are you hurt, ate? Umiling siya agad at sinulya pa ng isang kotse na nakaalis na. She'll be just fine. It's Nadia. Mas malakas ang pain tolerance nun kesa sa amin. Tumawa pa si Cody sa gitna ng putukan ng mga baril. Inalalayan siya ng mga ito na makapasok sa kotse. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok, ay naramdaman niya ang kung anong bagay na tumama sa tagiliran niya. Ate! Para na siyang nabingi at nanghina ang tuhod niya. Mabuti na lang at nasalo agad siya ni Cody. Laura! Kuya! She got a shot! Hindi na malinaw kay Laura kung anong nangyayari sa paligid niya. Masyadong magulo at para siyang nahihilo. Hurry up! She lost so much blood! Nagmamadali ang lahat sa paligid niya ngunit wala siyang maintindihan. Ang mga boses ng mga ito ay magulo sa pandinig niya. Fuck those assholes! Calm down kuya, she'll be fine. We should try to relax. Pumipintig ang ulo ni Laura nang maramdaman niya ang paggalaw na hinihigaan niya. Masyadong mabigat ang talukap ng mga mata niya, kaya hindi niya maimulat yun. Now we got you, Suarez. Nagpanting ang tenga niya, pero wala siyang lakas para magmulat ng mga mata. Oh, what the? Malakas na sigaw ni Laura nang maramdaman niya ang pagbuhos ng tubig sa mukha niya. Wow, Laura Suarez, finally, we got you. Tumawa pa ng nakakaloko ang lalaking nasa harapan niya. Napansin niya agad ang gintong ngipin nito na ikinakulo ng dugo niya. Kahit makuha niyo ako, hindi niyo ako mapapasunod. Galit na sigaw niya at pilit na kumakawala sa pagkakatali. Matapang ka pa rin talaga. Yan ang mga gusto ko sa tauhan ko. Tumawa siya at ngumisi dito. Tauhan? Mas gugustuhin ko pang patayin niyo ko kaysa sumunod ako sa mga gusto niyo. Sumenyas ang lalaki sa harap niya. Dahilan? Para higpitan ng tali sa bandang sugat niya. Kapag nakawala ako dito, uubusin ko kayong lahat. Mas hinigpitan pa ng mga ito ang pagkakatali sa kanya. Nagtatawanan pa ang mga ito na akala mo enjoy sa paghihirap niya. Ikaw lang ang nag-iisang magaling na assassin na kailangan namin, Laura. Huwag mo na kaming pahirapan. Pumayag ka na sa gusto namin. Babayaran ka namin na malaki. Bakit pa pinapahirapan mo pa kami? Tinukod nito ang kamay sa upuan na tinatalian niya. Nanlilisik ang mga mata at nag-iwas siya ng tingin. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Hindi ko kayo kailangan. Hindi niya kailangan ng kahit ano. Hustisya ang kailangan niya. Ang pagkamatay ng kuya niya ay ipaghihiganti niya sa masasamang tao kagaya nito. Matigas ka talaga. Huwag mong hintayin na kunin namin ang pamilya mo para lang mapapayag ka. Muli siyang ngumisi. Malaki ang tiwala niya sa pangako ni Samuel. Hindi niyo mahahawakan ang pamilya ko. At hindi niyo sila magagamit laban sa akin. Malakas na sampalang natamo niya. Natawa lang siya at hindi ininda ang hapde. Pahirapan pa yun hanggang sa pumayag. Huwag kayong titigil hanggat hindi pumapayag. Malamig na utos nito bago siya iniwan sa loob ng kwartong yun. Why the fuck did you let that happen? Galit na sigaw ni Samuel nang maabutan niya ang kwarto ni Laura na wala na ito at wala na ang gaan nito. Sir, napatay po nila ang wala akong pakialam. I just left for a minute. Pagbalik ko, wala na siya. Naramdaman ni Samuel ang galit na umaakyat sa sistema niya. Paanong hinayaan niya na mawala sa paningin niya si Laura? Dapat ay hindi niya ito iniwang mag-isa. Son, kumalma ka. We'll find her. Nangangamba rin ang boses ng kanyang ama.
Mababakas din sa mga kapatid niya ang pangamba. Nang pumasok ang mga ito sa kwarto ni Laura. "Where is she, kuya?" Nag-aalalang tanong ni Cecilia. "They took her. Don't worry, we'll take her back." Lumapit si Cecilia sa kanya at yumakap. Luhaan ang mga mata nito. "I'm sorry, kuya. We couldn't protect her." Hinaplos ni Samuel ang buhok ng kapatid at pinakalma ito. "It's not your fault. Hahanapin natin ang ate niyo. Ibabalik natin siya ng ligtas." Naikuyom ni Samuel ang kamao. Hindi niya mapapatawad ng sarili kung sakali mang malagay sa panganib ang buhay ni Laura. "Let's go. We should not waste our time here." Agad na natunto ng mga tauhan ng mga Peralta ang kinaroroonan ni Laura. Ang clip na nasa hospital gown ni Laura ay matiwasay na gumana. "Pwesto sa unahan. Back up kayo. We'll go to south." Mabilis na tumango ang mga tauhan ni Samuel at maingat na umusad. Marami ang bantay sa labas, ngunit nasaksakan agad dito ng pampatulog at hinila patago ng mga tauhan niya. "Ano? Di pa papapayag yan?" Narinig ni Samuel ang boses sa ikalawang palapag. Mabilis niyang sinenyasan ng mga tauhan. "Kahit patayin niyo ako, hindi ako papayag." Ah! Parang winawasak ang puso ni Samuel nang marinig ang sigaw ni Laura. Hindi na siya nag-isip pa at mabilis na tumakbo pataas. Malakas niyang sinipa ang pinto at ikinagulat ng mga nasa loob. "Sino ang gago?" Hindi na niya hinayaang magsalita ito. Pinaputokan niya ito agad. "Sam! Sam!" Punong-puno ng dugo ang mukha nito at halatang pinapahirapan ng malala. "Damputin ang lahat ng yan. Pahirapan hanggang mamatay." Galit na sigaw ni Samuel at mabilis na dinaluhan si Laura. I'm sorry na huli ako." Hindi niya maipaliwanag ang sakit sa puso niya dahil sa nakikita niyang itsura ng dalaga ngayon. "Thank you. Dahil dumating ka." Tuluyan na itong napapikit ng kalasing niya ang pagkakatali dito. Mas bumuka ang sugat nito at mas marami na ang dugong nawala. Maingat, ngunit nagmamadali niya itong kinalong. Halos takbuhin niya ang pagitan niya at ng kanyang kotse. Pagdating sa ospital, ay kumalat na rin sa damit niya ang dugo nito. Halos namumutla na ang dalaga at nagkukumawala na ang puso niya sa kaba. "Kuya! She lost so much blood. We need AB negative blood." Natigilan silang lahat. Hindi tugma ang blood type nila para matulungan si Laura. "I'll contact her family. We can save her." Tiningnan siya ng ama. Nakakasiguro ang mga tingin nito sa kanya. "Stay with me, Laura, please. I need you in my life." Hindi man aminin ni Samuel, ay nararamdaman niya na nahulog na siya sa dalaga. Kahit pasakit ito sa ulo at maraming bagay siyang hindi alam, ay minahal niya ito. "Please, don't leave me." Marahan niyang hinagka ng kamay ng dalaga. Umaasa na maililigtas ito. "Kuya, you should eat. Mom and Dad are waiting outside." Pangatlong beses na itong alok sa kanya ni Cecilia, ngunit nanatili siyang nakapako sa pagtatrabaho. "Kuya, please. You've been like this for almost 5 months. Narinig niya ang pagkabasag ng boses ng kapatid, ngunit hindi pa rin siya tumingin dito. Pang-5 buwan na, simula nang kunin ng pamilya si Laura sa ospital. Wala pa rin itong malay at inako na ng mga magulang ang pag-aalaga sa dalaga. Samuel. Dahan-dahang pumasok sa opisina niya ang kanyang ina. May dala na itong tray ng pagkain. "I don't want to eat, Mom." Ngumiti lang ito at hindi siya pinansin. "Hanggang kailan ka magkakaganyan, anak?" Malamlam ang boses ng ina. Ayaw niyang harapin ito. "I don't know, Mom. I want to see her. But I don't have the face." Naramdaman niya ang haplos nito sa likod niya. "Wow, new word. You're Samuel Peralta. You are your dad's son. My son. You don't say buts here, anak."
Nagtatampo na mga kapatid mo. You should pull yourself together. Please, Sam. Tiningnan niya ang ina na nakangiti sa kanya. Tama ito. Pero hindi niya kaya. Nangako siya kay Laura na poprotektahan niya ito ngunit talagay pa rin sa panganib ang buhay nito. I'll try, Mom. Oops, you should not try. You should do it. Hindi mapigilan ni Laura ang mapasigaw sa sakit ng nararamdaman niya. Retired Army ang kanyang Canadian father at ang kanyang kapatid ang sumunod sa yapak ng kanilang ama dahil dalawa silang babae. Ang kuya ko! Sigaw niya habang nagpupumilit na lumapit sa duguan niyang kapatid na wala ng buhay. The illegal agency ambushed their truck. The captain was the target. The others just got involved. We're very sorry for what happened. Niyakap at kinulong ni Laura ang duguang kapatid niya sa kanyang bisig. Ito lang ang may paborito sa kanya tapos kukunin lang ito sa kanya. Kuya! Abot langit ang pighati niya. Hindi niya mapapatawad ang mga taong kumuha ng maaga sa kuya niya. Lorena, let go of your brother. Tulala lang si Laura habang yakap ang litrato ng namayapa niyang kuya. Hindi siya makakalimot. Ayaw niyang kalimutan. Sa lumipas na mga taon ay nagsanay siya ng patago. Nang tuluyan na siyang maging mahusay, ay saka siya nakipagsapalaran sa underground at gumawa ng sariling pangalan na tiyak iingay sa lahat. Sis, I saw you every late at night. Why do you keep on leaving? Malamig siyang tumingin sa bunsong kapatid at ibinalik ang atensyon sa libro. It's a private thing. You should not ask me like that anymore. Mas tumaas ang sementong ginawa ni Laura para sa pamilya niya. Mas lalo lang lumayo ang loob niya sa mga ito. You know, you can always talk to me. Leave me alone. I don't want to talk to anyone. Alam niyang naging malupit siya. Ngunit, ano pa bang mas ikalulupit ng tadhana kung ang tanging kakampi niya ay kinuha agad sa kanya? Based on my source, the agency that you've been looking for is in the Philippines. They have a huge members there. They are plenty, Laura. May babala sa boses ng tauhan niya ngunit hindi niya ito pinansin. Gusto niyang maghigante at gagawin niya ang lahat para maisagawa lang yun. Hindi lang ikaw namatayan, Laura. Hindi lang naman ikaw nasaktan. Your dad was hurting too. Your sister is hurting too. Nasasaktan kaming lahat. But you will never understand the pain I had to endure. Kuya Lester was the only one who understands me in this family. Noong namatay siya, magkakaramay kayo. Ako, sino ba dumamay sa akin? Wala. Ito na ang huling alas ni Laura bago siya nagdesisyon na pumunta ng Pilipinas. Wala siyang pinagsabihan na pupunta siya ng Pilipinas. I'm sorry about my son. He's just like that. Ngumiti si Laura kay Mr. Peralta. Magmula nang makilala niya ito at ang pamilya nito, ay may kung anong gaan siyang naramdaman sa puso niya. Naku, okay lang naman po. At mabait si Samuel at maalaga. Kahit pa naiinis siya sa akin inaasikaso niya pa rin ako. Pagbibida niya rito. Nakita naman niya ang pagngiti nito. This is the agency that killed your brother and other army. Natigilan siya at nanginginig ang kamay na kinuha ang envelope. Paano niyo po nalaman yung tungkol sa kuya ko? Ngumiti lang ito sa kanya bago umayos na upo. Mahahalata mo talaga ang kapangyarihan nito. Malalaman at malalaman ko ang lahat. Panigurado na malalaman din ang anak ko. Nakakahiya mang itanggi, ngunit mas magaling ang anak ko. Tumawa pa ito, kaya napangiti siya. Malawak ang ngiti ni Laura sa tuwing nagpapanggap siya na tulog para lang makarga ni Samuel. Napakamaalaga kasi nito sa kanya. My beautiful Laura, you look so tired. Lihim siyang napangiti. Sa piling ni Samuel, pwede siyang maging mahina. Sa piling nito, nagagawa niya lahat ng gusto niya. Paano nga ba makakayanan ng puso niya na malaman nito ang lahat at kamuhian lang siya?
Sam. Naramdaman niya ang pagkatigil nito. I'm here, Laura. Always. Sa tabi nito, kalmante ang puso niya. Sa tabi nito, hindi niya kailangan maging malakas. Hinahangin ang buhok ni Laura habang nakatanaw sa mansyon nila dito sa Canada. Sumisikat pa lang ang liwanag ngunit pakiramdam niya, magpapaalam agad ang araw. Sis? Naramdaman niya ang paglapit ng kapatid niya. Hindi niya ito nilingon ngunit naramdaman niyang nasa gilid na niya ito. We're sorry for invalidating your feelings. Mom and Dad were very worried of you when you went to Philippines without telling us. Nanatiling malayo ang tingin ni Laura. Hindi na siya galit sa pamilya niya. Ngunit, may tampo pa rin sa puso niya. It's okay. I don't mind. I'm okay now. We can still fix everything, right? Sa wakas ay hinarap na ito ni Laura at tumango. We'll try to fix everything. Ibinuka niya ang bisig para dito. Ngumiti ito at mabilis siyang niyakap. Laura, you have a visitor. Napalingon silang sabay ng kapatid niya sa kanilang ina na kapapasok lang. Nangunot ang noo niya. Wala naman siyang kilala na may alam ng bahay nila sa Canada. Okay, Mom. I'll be there in a minute. Madamdamin nitong tumingin sa kanya. Namuo ang luha sa mga mata ng ina at marahang lumapit sa kanya. My lovely daughter. Naramdaman niyang pagyakap nito sa kanya na hindi naman niya pinigilan. Ito ang matagal niyang ninanais na maramdaman at maranasan. Nang kumalma ay nagdesisyong bumaba si Laura. Nasa hagdan pa lang siya nang makita niya ang pamilyar na tayo na nasa sala nila. Mr. Peralta? Marahan itong humarap sa pwesto niya. Ngumiti ito sa kanya at marahang tumango. Mabilis siyang bumaba ng hagdan at lumapit dito. Ano pong ginagawa niyo dito? Ngumiti ito at ibinigay sa kanya ang puting envelope. Ticket yan, pabalik sa Pilipinas. Kung gusto mo bumalik, naghihintay kami sa'yo. Kung hindi, we'll respect your decision. Tumulo ang luha niya. Hindi niya alam na masyado itong may pakialam sa kanya para sadyain pa siya rito sa Canada. Kamusta po si Samuel? Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Nangungulila siya. He's waiting for you, Laura. Ngumiti ito sa kanya at aaminin niya. Nasaktan ang puso niya sa sagot nito. Hindi niya alam kung kaya pa ba niyang harapin ang binata. We will be waiting for you. Sam, please call her uncle. I have sickness again. Nilingon ni Samuel ang tiyahin niya. Sa edad nito, ay himalang nagbuntis pa ang tita niya. Kaya naman miracle baby daw ito sabi ng mami niya. Okay, you should rest there. I'll call Nixon and Nadia also. Abala siya sa tiyahin, pati na rin sa trabaho niya. Kaya naman kahit papaano, okupado ang isip niya. Pagod siya na bumalik sa mansyon ng mga magulang. Dito niya naisipang magpahinga dahil mas malapit pa ito kesa uuwi pa siya ng villa nila. Kuya! Bumukas ng bahagya ang pinto ng kwarto niya at pumasok doon si Cecilia. May bisita ka raw sabi ni Cody. Nangunot ang noo niya bago bumangon sa pagkakahiga. Sino daw? Nagkibit balikat lang ito at bumalik sa sarili nitong kwarto. Ginulo niya ang buhok at tamad na naglakad pababa. Nakakapagod ang araw na to para sa kanya. Dahil labala ang Uncle Nicholas niya, siya ang nag-aasikaso sa lahat ng cravings ng Auntie Miana niya. Hi! Natigilan si Samuel nang marinig ang napakapamilyar na boses. Sa sobrang pamilyar nito, ay kilala na ito ng puso niya. Laura? Hinarap niya ito. May ngiti sa mga mapupulang labi. Ang mukha nito ay nanatiling maganda at may kahabaan na. Ang dating medyo maikling buhok nito. Bumalik ka. Ibinuka ni Laura ang braso ng malawak. Inaanyayahan siya para sa mainit na yakap. Hindi na siya nag-isip pa at mabilis na niyakap ang dalaga. God, I miss you! Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap nito sa kanya.
I miss you, Sam. I miss you so bad. Hindi niya napigilan ang nararamdaman. Nangungulila siya ng lubos sa babaeng yakap niya ngayon. At ang akala niya, hindi na sila magkikitang muli. I love you, Laura. Please, wag ka nang umalis ulit. Naramdaman niya ang mahinang pagtawa nito. I love you, Laura. Please, wag ka nang umalis ulit. Naramdaman niya ang mahinang pagtawa nito. I won't leave. I want to stay with you forever, Samuel. Napapikit ng madiin si Samuel dahil baka mamaya nananaginip lang siya. Kung ganun, ay ayaw niya nalang magising. Welcome home, Iha. Bati ng mga magulang niya na pareho silang kumalma. Magmula nang dumating ito, ay hindi na niya pinakawalan ang kamay ni Laura. Thank you, ma'am. Ay naku, tita na lang. Natawa sila sa sinabi niyo ng mommy niya. Hinalikan nito sa noo ng kanyang ama. So when is the wedding? Excited na tanong ni Cecilia, kaya naman nagkatinginan sila ni Laura. Namumula pa ang pisngi nito. Oh, we should call grandpa and grandma so they can attend your wedding. Lumawak ang ngiti ni Samuel. Ilang taon na rin simula na umuwi sa Pilipinas ang lolo at lola nila. Nasa Amerika na kasi ang dalawa. At mas gusto nila doon dahil mas tahimik daw. Kung kailan gusto ni Laura, saka kami magpapakasal. Ngumiti ito sa kanya at marahang pinisilang kamay niya. Ang akala talaga ni Samuel ay wala na siyang pag-asa pang makasamang muli si Laura. Hindi na siya umasa ngunit nandito ito ngayon sa harap niya. I'm sorry if I didn't tell you the truth. I was just afraid that you will hate me. Mapagmahal na ngumiti si Samuel sa kasintahan at tinaplos sa mukha nito. I already know everything. My dad accidentally exchanged your files to my other files. Nabasa ko na lahat noon pa man. Gulat itong tumingin sa kanya at parang hindi makapaniwala. Kailan pa? Ngumisi lang siya at marahang hinagka nito sa noo. Simula una. Pero tinuruan mo pa ako mag-self-defense. Tumawa siya at pinaglaruan ng mga daliri nito. I like it when your skin touches mine. You act so innocent and I love it. Natawa ito at napailing-iling na lang. Ang akala ko na isahan kita, yun pala ako na isahan mo. Sabay silang natawa. Ang akala niya ay siya lang ang nagkukunwari. She was wonderful, indeed. Napalingon si Samuel sa grandfather niya na nasa gilid na pala niya. I remember how wonderful your grandma back then. She was the most amazing woman I ever met. Gumuhit ang ngiti ni Samuel sa lolo niya at marahan itong niyakap. Kahit noong mga bata pa sila, ay kitang-kita niya kung paano mapagmahal na pagmasdan ng lolo niya ang kanilang lola. Kaya siguro kahit matatanda na ang mga ito, ay hindi halatang matanda na dahil masaya ang mag-asawa. Sus, ayan ka na naman. Huwag mo na akong ibida sa mga apo natin. Napakagaganda ng mga asawa nila. Biglang sulpot ng lola niya na kung saan ang galing. Hi, Grandma. You look pretty as always. Thanks to your grandpa. Hindi niya hinayaan na ma-stress ako. Lumapit naman ang lolo niya sa lola niya at niyakap ito. Mom, Dad, kayong dalawa talaga? Nagkaasawa na lang ito si Samuel, pinapainggitan niyo pa rin. Natatawang ani Auntie Miana niya habang kalong nito ang 2 years old nitong anak. They are so in love lang, pamangkin. Hayaan mo na yan. Sabay silang natawa ng auntie niya. Nagpaalam siya sa mga ito para puntahan ang asawa niya. Hi! Bulong niya sa likod nito habang inaayos ang damit ng kanilang panganay na anak. Sam! Malambing na tinawag dito ang pangalan niya, kaya naman pakiramdam niya ay nahuhulog siya ng paulit-ulit sa napakagandang asawa niya. I love you. Mahina niyang kinuha ang kamay nito at hinagka ng kamay nito. Oh, I love you more, hubby. Nga pala, tumawag ulit si Cecilia. She can't make it. Alam mo naman ang sitwasyon niya ngayon. Ngumiti siya sa asawa at tumango.
Nasaan ang apo ko? Napailing silang mag-asawa nang marinig ang boses ng mommy niya. Sa hindi kalayuan, ay nakita niya ang grandma niya na tinatawag ang daddy at mommy niya. Hindi ako ganyan nung ipinanganak si Samuel. Tanggi agad ng Lola Mika niya na tinawanan naman ng Lolo Leonardo niya. Sus, mommy, wag kami. Ikaw pa nga nauuna eh. Nagtawanan pa ang mga ito. I'm so blessed. Your family is amazing. And great at the same time. Lalaking punong-puno ng pagmamahal ang anak natin. Ngumiti siya at marahang hinagka ng asawa sa labi nito. He will. Our Lionel will grow up with love. Ang akala ni Laura ay hindi na siya makakahanap ng kaligayahan. Ngunit nang makilala niya ang astig na pamilya ng mga Peralta, ay parang gulong na nagbago instant ang buhay niya. Hubby, Mom, Dad, Lionel walk! Mas may higit pa palang kasiyahan na mararamdaman. Ang pamilyang ito ang nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Ang anak ng pamilyang ito ang nagbigay sa kanya ng pamilya na gusto niyang pakaingatan. Mama! Mabilis na tumulo ang luha ni Laura. Kalong nila ang anak sa family pictorial nang bigla itong magsalita. Narinig mo yun? Tinawag niya ako. Ang kaligayahan sa puso niya ay wala ng pagsidlan. Higit niyang ipinagpapasalamat sa Panginoon na hindi siya nito hinayaang malugmok. He called you, my wifey. I'm so happy. Niyakap siya ng asawa niya at wala na siyang mahihiling pa. Ano nga pa bang hihilingin niya? Baka naman sumobra na siya kung ganun. Where's our grandchild? Mainit nilang sinalubong ang pamilya na sa wakas ay bumisita ito sa kanila. There he is, waiting for you guys. Malawak na ngumiti ang pamilya niya nang masilayan ang kauna-unahan nilang apo. Oh my goodness! He looks so handsome! Proud na ngumiti si Laura at tumingin sa asawa niya na nakatingin din sa kanya. Well, my husband is a Greek god. Natawa pa siya sa reaksyon ng asawa. Namula ang pisngi nito at umiwas ng tingin sa kanya. What's his full name? Tanong ng ama niya. Ngumiti naman siya at marahan na hinawakan ng kamay ng asawa. Lionel Relish Peralta. This little boy will make his own name again. Because his parents are amazing. Malamlam na tiningnan ni Laura ang pamilya niya. Malawak na nakangiti sa kanya ang kapatid niya. Sa kabila ng lahat, kaya pa rin talaga niya magpatawad. Pinatawad niya ang pamilya niya dahil ngayon may pamilya na siyang dapat mas pahalagahan at alagaan. We are so happy for you. Your kuya will always be proud of you. Ngumiti siya dito at tumango. Tama ang kanyang ina. Her kuya will be proud of her. Indeed. Happy 5th birthday, anak! Katulad sa palaging selebrasyon ay kompleto ang pamilya ng mga Peralta. Sa wakas, ay naging maayos na ang lagay ni Cecilia kaya nakauwi na ito. Ang gwapo talaga ng lahi ng asawa ko. Biro ni Lola Mika na tinawanan ng lahat. Nadadagdagan lang ata ang edad ng mag-asawang ito ngunit hindi tumatanda ang itsura. Totoo yan, Mom. Patong naman ng mother-in-law niya sa biro nito. Nagtawanan sila at hinayaan ang mga anak nila na mag-enjoy ngayong araw. I'm so happy that we built this kind of strong family, my Mika. Narinig niyang ani Mr. Leonardo Peralta sa asawa nito. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagyakap ng mag-asawa. We showed them how love can keep this family go stronger. So they continued our legacy. Napangiti si Laura. Totoo ang sinasabi ng mga ito. Kahit pa may pagkamasungit si Samuel, ay nagawa naman itong iligtas ang buhay niya na walang saysay. Tinulungan siya ng pamilya nito na makita ang mas mahalaga sa buhay. Hindi siya kailanman pinabayaan noon ni Cecilia at Cody, na kahit ang mga bata pa noong sina Nadia at Nixon ay tinataya ang buhay para sa kanya. What are you thinking, my wife?
Ngumiti lang si Laura sa asawa at mapagmahal niyang pinagmasdan ang malaki nilang pamilya. Wala lang. Ang swerte ko lang. Ang swerte-swerte ko dahil sa pamilya mo. Na-overwhelm ang puso ni Laura. Kahit ilang taon na silang kasal ni Samuel, ay parang bago pa lang ang mga pinaparamdam nito sa kanya. Ang pamilya natin, wifey. Pamilya mo, ang pamilya ko. Marahan siyang hinagka nito sa noo. Mama! Papa! Sabay silang napatingin sa anak nila na tumatakbo habang tumatawa. Hinahabol na pala ito ng mga pinsan niya. Tuwang-tuwa naman ang mga anak nila. Nandiyan na kami! Natawa naman si Laura habang pinapanood ang mga ito na tumatakbo habang hindi tumitigil sa kakatawa. Ito ang gusto niyang kalakihan ng mga anak at mga magiging anak nila. Katulad ng kinalakihan ni Samuel. You're amazing, ate. Tiningnan niya si Cecilia na nasa tabi niya at pinapanood rin ang pamangkin nito. Thank you. I missed you. Niyakap niya ito kaya naman natawa ito at ginantihan siya ng yakap. I miss you guys more. You and Kuya did amazing. Keep your happy family, ate. We are always here if you need backup. Kumindat pa ito kaya naman, mas na-miss niya ang mga panahon na nakakasama nila ito sa laban. Pwede ko bang hiramin ang asawa ko? Sabay silang natawa nang lumapit sa kanya si Samuel at inakbayan siya. Oo naman kuya, babush na. I'll play with my pamangkin na. Tumatawa itong naglakad palayo sa kanila. I love you, wifey. Kumindat ito at marahan siyang hinagkan sa labi. Napapikit naman siya at napangiti. I love you more, hubby. I love you guys. Nang pakawalan nito ang labi niya, ay sabay silang kumaway sa kanilang anak. Malawak na ngumiti si Laura. Masayang masaya ang puso niya. Siya, si Lorena Relish Peralta, at habang buhay niyang mamahalin at aalagaan ang pamilyang sinimulan nila ng kanyang asawang si Samuel Peralta. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Suplado Kong Savior, written by Miss Angel. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!